Samantala, isang athlete at kapuso hunk ang magpapakilig sa atin. Ang Ginoo mula sa Laguna, meet John Vic de Guzman. Ganyan mag-isip yung mga mahihinang nila. Kasama siya sa afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. Gumaganap siya bilang Doc Ken Prado, isa sa mga mahuhusay na doktor ng Apex Medical Hospital. Pero ngayon, hindi siya mag-oopera o manggagamot. Nasaan ka na nga ba ngayon, John Vic? Hello mga kapuso, usapang asim. Este, pampaasim. Hindi ako yan ha. Alam ba, Miss Cara, meron kaming pambato dito sa Laguna na pampaasim. Hello kuya, I'm John Vic de Guzman. Ano bang kailangan suotin bago tayo kumuha ng sinasabi nilang prutas? Tama-tama yung kasuotan nyo na naka-long sleeve, din pants. Dahil ang limuran ay matinik po. Bukod nga pala sir sa kasuotan nyo, kailangan din natin mag-gloves. So outfit check, long sleeves, sapatos, pants, helmet, at syempre ang lagayan natin ng ating kukunin mamaya. Tara, let's go! Punitin ang sedula. Medyo magiging challenging itong mga gagawin namin. As you can see, pababa kami dito sa medyo makitid na daan. Ingat ha, ingat. Tuwing kailan namumunga yung limuran? August, September, October, yan. Season talaga ng pamumunga ng limuran. Trivia muna tayo mga kapuso. Alam niyo ba kung anong tawag sa kakaibang prutas na ito na tila kaliskis ng ahas ang balat? Limuran kung tawagin ni John Vic, lituko naman sa ibang lugar. Bunga ito ng halamang yantok o ratan. Asa sobrang taas niya bumagsak? Opo sir, bumigay yung pinakang ginagapangan niya na punong kahoy. Bali ang limuran niya pala depende rin ng itataas niya sa punong kahoy na kanyang gagapangan. So gaya nito, nangyari nalaglag siya dahil hindi na enough yung pinagkakapitan niyang puno. Basic. Parang kumakain ng santol, ganun yung lasa niya. Pero mas maliit lang. Kasi sa santol, may maasim, may matamis. But eto, maasim lang siya. Masarap din naman. So ngayon pupunta tayo dun sa medyo mataas. Nagamitan natin ng karet. Ang tawag niya, kuya? Halabas sir, halabas. Halabas na dinugtong natin sa kawayan para maabot natin yung medyo matataas na part ng limutan. Limuran. Limuran pala, limuran. Ready ka na bang manungkit, Doc Ken, John Vic? So ayan guys, sa pagkuha ng limuran, especially ganito kataas, kailangan dun sa parang pinagkakapitan ng mga prutas niya. Pag ganun, kung paano ka magtaga ng limuran sa baba, ganun lang din. Much better, bibiglain mo siya para yung talim kumapit agad dun sa katawan ng Tas try natin ulit. Medyo matinik, agoy. Ayun, sumasabit to. Kung di ako nakapants, baka balat ko yung nakasabit. Tanggalin mo natin mga tinik kasi masakit. Ito na po pala ang itsura ng ratan kapag binalatan. Magigisa muna po tayo. Una munang igigisa ang bawang at sibuyas. Lagyan na natin. Iya. At saka ilalagay ang manok. Hintayin po nating mag-brown ng konti. Sa totoo lang, nag-stay rin po ako sa Cabinti for a while, pero ang natikman ko lang dito yung apripaya. Opo, apripaya. And itong adobong nilagyan ng ratan. Basically, first time ko pong matatry ito, luto nyo po. Sunod na ilalagay ang toyo, dahon ng laurel, paminta at tubig. Takpan po natin para lumambot yung karne.
Kapag kumulo, ilagay na ang pampaasim na ratan o limuran. Asin. Lagyan na rin ng kaunting suka. The last but not the least, ang oyster sauce. Oyster sauce. Yan talaga ang pampalasa. Pinakahuling ilalagay ito sa Pinakahuling ating ilalagay. Ito na ang inadobong manok sa ratan. Siyempre, lagyan natin ng konting sabaw ng adobo. Kung ikukumpara to sa regular na adobo, masasabi kong iba yung twist nito dahil sa nanunuot na asim nung limuran. And parang may aftertaste siya na maasim-asim na hindi mo masyado malalasahan yung suka. So mas maganda subukan natin with kanin naman. Alam mo guys, napaka-worth it itong lasa ng adobo kasi bago makuha tong ratan or limuran, sobrang masukal pa yung pinasok namin na lugar. Well, for me, sa dami ko natikman na adobo, napakasarap nung adobong may kasamang limuran.